Gandang araw sa inyo mga brother and welcome sa another video ng Magic na Walang Daya, konti lang. And today, let's talk about professional magician. Kasi merong nag-comment sa atin na isang host at eto siya. Yan. Ha? Kilala niyo ba yan? Yan. Kaibigan natin yan. Kasi marami tayong mga kaibigan dito sa magic industry na lagi nilang sinasabi, are you looking for a professional magician? Party entertainer. Okay na okay yun. Lalo na kung gagamitin mo sa marketing. Pero mga brother, ang salitang professional ay isa din sa pinakamahirap panindigan. Hindi ko mo nakasuot ka ng Amerikanang nabili mo sa ukay, professional ka na. O di kaya nakasuot ka ng tuxedo or monkey suit, isa ka ng professional. Dahil hindi lang yan nakikita sa kung gaano ka kagaling mag-magic. Pag sinabing professional, kasama dyan yung on time ka ba sa show. Dapat mas mauna ka sa kliyente mo sa venue. Hindi yung kliyente mo yung nauna sa venue tapos late ka. So hindi ka professional. Brother, walang non-pro ha, pang lisensya yon. Professional ka bang makipag-usap? Baka mamaya pagharap mo sa kliyente, banakal ka magsalita. Taklesa. Kasi Brad, sa mga venue na pinupuntahan natin, merong mga gwardya dyan. Pagpasok mo pa lang sa gwardya, kailangan professional ka na makipag-usap. Hindi yung sisigain mo yung gwardya. Doon pa lang kailangan professional ka na. At kailangan, tingnan mo rin yung mga nasa paligid mo dahil hindi lahat ng nasa loob ng party or event, pwede mong biruin. Doon pa lang dapat professional ka na. Matatawag mo ba yung sarili mong professional kung nagla-live ka sa mismong personal account mo nang nakahubad tapos naninigarilyo? Brother, mamaya friend mo yung client mo or mga magiging client mo pa, baka friend mo, tapos nakita kang ganon, sa tingin mo, brother, matatawag mo bang professional ang sarili mo? Hindi ko naman sinabi, brother, na huwag kang uminom, huwag kang manigarilyo kasi baka bisyo mo yan. Pero, Brad, ilagay mo sa tamang lugar. Lalo na kung yung ginagamit mong personal account, yun ang pang-market mo para sa event at show mo. Professional mo mong matatawag ang sarili mo kung pinagmumura mo yung asawa mo sa Facebook mo. Tapos, nakikita din ng mga kliyente mo. Pagdating mo sa event, ano bang itsura mo? Baka naka-t-shirt ka lang, nakapubo ka, naka-jersey ka, naka-short ka, tapos naka-bling-bling ka. Brother, children's party yung pupuntahan mo, ha? Hindi flip-top. Kaya ang nangyayari, expectation versus reality. Pakikipag-usap pa lang sa kapwa performer mo, dapat professional ka na. Alam mo brother, kung talagang professional ka, hindi mo dapat siraan yung kapwa mo performer sa ibang booker para lang masabi na ikaw ang mas magaling. Kasi nga, sayang naman yung post mo na professional ka. Maraming mga pangyayaring ganyan May nakausap na magician, tapos nakausap dito yung magician, tapos nagkita sa party. Parang kilala mo si Gago yun Kupal yun. Sa palagay mo, gawain ba ng professional yan? Alam mo, brother, ito ang pinaka-the best gawin. Less talk, less mistake. Kung may sasabihin kang pangit, sarilinin mo na lang. Dahil hindi lahat ng taong kaharap mo, professional na katulad mo. At the same time, brother, pwede mo rin ikasira yan. Sayang naman yung pagiging professional mo. Hindi mo gusto yung kapwa mo performer? Fine. Hindi mo rin ikakayaman yun. Bayaan mo siya sa buhay niya. Tandaan mo, ang mga professional na tao, hindi mahilig makipagtalo, lalo na sa mga hindi nila kalibel. Maraming salamat sa panonood ng video na to. I hope meron kayo natutunan at naging professional kayo kahit ngayon lang. At kung mahilig ka sa mga ganitong video, sa mga ganitong topic, pwede mo akong i-like, i-share, and pwede ka na rin mag-follow. Ako nga pala si Jeffrey De Los Reyes at ito ang Magic na Walang Daya, konti lang.